Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at tayo makaisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang bayan ng Diyos na buong galak na umawit at magdiwang sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng kaniyang bayan at pauuwi na sila sa kanilang tahanan mula sa paniniil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalista ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ay siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba. Diyos na kapiling ng bayan
Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gabi, pero ito na rin ang simula ng Simbang Gabi. Isang tradisyon, bahagi po ng ating pagka-Pilipino at naging bahagi na ng ating pananampalataya. Masaya ba kayo na nandito kayo? Sigurado? Sige po. Review lang tayo ng konti, no? Bago tayo tuluyang magpatuloy. Kasi siyempre yung mga bagong henerasyon ngayon, baka nakakalimutan na bakit nga ba tayo may simbang gabi? Kasi dati po wala naman talagang simbang gabi. Ang mayroon tayo ay Misa de Gallo sa madaling araw, kasabay ng pagtilaok ng manok o kaya bago pa tumilaok ang manok ay nasa simbahan na ang mga tao para makapagsimba sila. Dahil nga marami sa mga Pilipino noon, nung dumating ang pananampalataya dito at ma-introduce itong ating gawaing ito, marami sa mga kababayan natin ang hindi nakakapagsimba, lalo na't papalapit na ang Kapaskuhan. Dahil sila, umagang-umaga pa lang, ay naroroon na sa bukid, naroroon na sa laot para mangisda. So para po sa kanila talaga yung pinakaunang mga Misa de Gallo, para makapagsimba muna sila. Siyempre, sa paglipas ng panahon, nagbabago yung ating mga takbo ng buhay. Marami na ang nagtatrabaho kahit gabi. Kahit madaling araw, nagtatrabaho pa rin. So para hindi makaligtaan ng bawat Katoliko ang kanilang buhay espiritual. Kaya nagdadagdag na tayo ng misa. Kaya meron tayong simbang gabi.
Gabi pa ngayon, ha? Pag may natulog sa inyo, kung madaling araw, kaya kong intindihin na pupungas-pungas tayo, pero pag gabi, kaya nga pumili ka, ha? Anong oras ka magsisimba? At ang pagsisimbang gabi, yan ay sa loob ng 9 na araw o 9 na gabi. Katumbas ng 9 na buwang pagdadalang tao ni Maria. Kaya ang mga misang ito ng simbang gabi ay misang alay o nobinaryo para sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. 9 na gabi, katumbas ng 9 na buwan. Mga babae, mga nanay, alam nyo naman, kailangan kompleto 9 na buwan. Pag kulang sa buwan, ano nangyayari? Sinto-sinto. Biro lang. Baka may mga ipinanganak na 8 months, may pinanganak na 7 months. Diba minsan, mas delikado daw po yun, no? Yung, ano ba yun? Yung pag 8, pag 7, mas okay pa, no? Pero pag 9, pag 8, medyo, yan, crucial yan. Kaya kailangan natin tapusin. Ibig sabihin, ngayon, tinatanggap natin, tatanggapin natin ang mga salita na ibibigay sa atin ng Diyos. At nanamnamin natin yan, kumbaga, ipaglilihin natin, ipagbubuntis natin. Kaya hindi ka pwedeng mawala sa mga susunod na mga araw o sa mga susunod na gabi. Baka malaglag ka. Baka hindi tayo umabot doon sa bilin. Kasi ano ka ba? Bakit ka ba dito? Alam mo ba na simbang gabi na? O alam mo, linggo ngayon? Alam mo ba na simbang gabi na at kailangan natin itong gawin bilang sakripisyo? Magsasakripisyo tayo. May kasama yan, no? At ang sakripisyo, kapag napagtatanggupayan mo, labis-labis yung ligaya, yung saya na nararamdaman ng isang tao kapag sa kabila ng mga sakripisyong kanyang naranasan o ibinigay, tapos nakarating ka sa dulo, natapos mo, ay ayahay ang buhay. Kaya ngayon, sa unang araw na ito, ipinapaalala sa atin kung paano tayo magiging masaya. Yung gusto nga pong maging masaya, pumalakpak. Lahat naman tayo gustong maging masaya. Pero kailangan gustuhin mong maging masaya. Kasi kahit anong gawin ng ibang tao sa paligid mo, kapag hindi ka kumbinsidong kailangan mong maging masaya, wala. Mag-i-emote ka lang na mag-i-emote sa ilalim ng Christmas tree o kaya sa ilalim ng parol mo, doon mag-i-emote ka ng mag-i-emote yan. Hindi ito panahon para mag-emote tayo. Panahon ito para ihanda mo ang iyong sarili dahil may paparating na magdudulot ng kaligayahan sa atin. Hindi lang basta saya, kundi galak ang idudulot nito sa atin. Hindi kinakailangan na maghanda ng mga panlabas, bagaman masaya tayo na nagpailaw na tayo ng mga decoration natin, ng Christmas tree, ng bile, ng mga parol, may paputo bongbong pa tayo. O, hindi yung libre, ha? Baka sumobra kayong saya. Di ba? Pero yung saya, di ba? Di mo ba nami-miss maging masaya? Sige nga, tingnan nyo ay mga katabi ninyo. Ang pangit mo na. Di ba? Di ba yung laging malungkot, pumapangit yan, di ba? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung pangit o maganda. Kung maganda, ibig sabihin masayahin yan. Kung pangit yan, ay alam mo na, no? Huwag kang magbiro dyan, no? Uumbagan ka yan. Pero di ba, nakakaganda yung masaya. Yung maaliwalas, nakakaganda yan. Hindi mo kinakailangan mag-Vicky Bello o kung ano mang mga derma-derma. Basta maging masaya lang yung disposition mo, gaganda ka. Pero kahit anong yaman mo, kapag masungit ka lagi, kapag nakasimangot ka lagi, gagastos ka lang. Kaya nga, di ba sabi sa Ebanghelyo, may mga lumapit kay Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin? O gusto nyo ba maging masaya talaga? O sige, kung mayroon kang 2 damit, yung isa ibigay mo. Hindi lang ikaw ang sasaya, 2 kayong sasaya.
Kasi yung saya natin, hindi lang pwedeng ako lang ang masaya. Selfish yun. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang selfish. Diba? Hindi lang pwede yung ako lang masaya. Minsan ginagamit natin yan, no? Basta ako masaya, gagawin ko kung ano ang makapagpapasaya sa akin. Minsan, kailangan mo din i-consider, tumasaya din ba yung mga tao sa paligid mo? Baka yung sobrang saya mo, ginagawa mo ang lahat, ang daming nag-aalala sa iyo. Na hindi nga makatulog. Masaya ka na gumagala ka dyan sa Wanluna. No? Masaya ka na rumarampa ka dyan kapag gabi. Pero yung magulang mo, nag-aalala ng labis. Kailangan mo din i-consider yun. Hindi lang basta, kaya nga sabi, kung meron kang dalawa, bigay mo yung isa, para yung isa sumaya din. So, ibig sabihin, hindi lang dapat ang sarili natin, ang iniisip natin, nasasaya. Minsan mo, kapag yung sarili lang yung iniisip na maging masaya, anong labas niyan? Yan. May sariling mundo yan. Yan lang, yung reality, hindi tayo may kanya-kanyang mundo. Nasa isang mundo tayo. Bagamat, sabi na, sige, may kalayaan kang gawin ang gusto mo. Malaya ka, freedom. Sige, okay lang yan. Pero meron ding karapatan yung iba na maging masaya. Hindi lang ikaw ang may karapatan. Kaya ngayon, sa paghahanda natin, ano ba ang dapat natin gawin para maging masaya? So, hindi lang dapat ikaw ang masaya. Kailangan yung magulang mo masaya din. Kasi masaya ka, nay, pa, ano ba tawag niyo dyan? Dad, no? Masaya ako kapag binilan mo ako ng bagong gadget. Di ba ganun, no? Masaya ka, talagang excited ka. Sana mag-December 24 na, magbubuksahan na tayo ng regalo. Pero yung magulang mo, nalulungkot kasi sa January 2025, baon sa utang. Mga anak, no, pasayahin nyo naman yung mga magulang nyo. Gulatin nyo naman, i-surprise nyo naman. Sabihin nyo, Dad, cancel na yung iPhone, cancel. Ay, tatalon sa tuwayan. Lalo na yung mga may kamag-anak sa abroad, sabihin nyo, wag na ko yung magpadala pa ng kung ano-ano. Parang ayaw pumayag. Ayaw pumayag. Diba? Kaya nagkakandakuba sa pagtatrabaho doon para lang maging masaya kayo. Kayo, anong ginagawa nyo para maging masaya sila doon? Ang sarap niyong pektosan. At puro kayo drama. Ay, hindi kami, pinabayaan kami, hindi kami naasikas. Hindi lang binigay yung gusto mo, pinabayaan na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na. Huwag kang mag-isip bata. Di ba? Yung parang, yung mga batang ito, kaya pa nating intindihin niya na hindi pa malinaw sa kanya. Pero karamihan sa atin, Diyos ko naman, may edad na tayo. Hindi mo pa ba nakikita ano ang magpapasaya talaga sa iyo? Nakailang inirasyon na rin tayo. Naranasan natin dati, hindi ko alam, no? Sino nakaranas ng pager? Yung pager. Yung biglang tumutunog. Di ba dati kasi telegram, di ba, no? Masaya ka na kapag makatanggap ka ng telegram. Kaso ang mahal, kada pumasok ang easy call. Masaya na tayo na meron tayong easy call. Kaya tatawag ka sa operator, pakisabi nga dyan, umuwi na siya, walang sir, bawal po magmura. Di ba may ganun? Pumasok ngayon yung mga cellphone, pabago ng pabago ng pabago. Ngayon nga, palakihan na, di ba? Malaking cellphone na. Hindi doon yung kaligayahan na inahanap natin. Yung kaligayahan, makatatagpuan natin doon sa Belen, kay Kristo. Kaya kailangan nating makarating sa Belen kung gusto mong makita kung sino talaga at ano talaga ang magpapasaya sa iyo. Sabihin nyo nga alis sa katabi ninyo, sasaya ka rin. Sasaya ka rin, ha? Pero kung ayaw mo talaga, bahala ka sa buhay mo.
Masasaya kami dito, no? Magsasaya tayo. Kaya nga Merry ang Christmas eh. Hindi lang basta Christmas, Merry ang Christmas. Pero kailangan sa iyo, sa kalooban mo, ikaw mismo, sa disposition mo, gustuhin mo, hanapin mo, at matutuklasan mo ang magpapasaya sa iyo. Amen? Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakang sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isang tabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang na kanilang pinagsisilihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa sa kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapaginapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.